Hi guys, good afternoon. Lag tayo. Pag-uusapan natin ngayon yung mga dapat ilaban sa selection to. Part of selection to. Yung ibang topic para review na lang. Okay? Like, share, and subscribe to my YouTube channel. Sa mga disclaimers, iba na lang ang panoorin nyo. Okay. Maraming tumawag sa akin. Sabi nga, sa dapat ilaban. Kung kami raw ang papipiliin, kung ako raw ang papipiliin. Yung mananalo raw, o yung basal, o what do you mean basal, yung fresh. Wala kang laban. Depende. Kung mananalo yan, at magaang naman ang panalo, hindi nasusugatan ng hindi namang na-damage, pwede po kong piliin yan. At lalo na hindi nasira mga daliri. Pero kung damage na yan, maski mananalo yan, at yung mga mga panalo, marami ng damage, hindi ko na ginagamit yan. Usually, dinidiscard na namin yan, dinidisregard na namin yung mga manok na ganyan. Maski mga winners yan, isa, dalawa, tatlong panalo. Kung heavily damaged na, lalo na may damage sa internal organ at sa mga singit, tapos na nakarecover, hindi na namin nilalaban yan. Mas pipiliin namin yung basal. Walang pinagkaiba sa mga basketball player yan. Siyempre, yung mga veterano sa laban sa basketball, marami ng injury yan eh. Medyo may edad na, saka mabigat dyan yung injury. Pero yung mga bagong nakuhang na-recruit sa isang league, siyempre sariwa yan. Malalakas pa yan, buong buo pa yan, wala pa mga injury yan. Ganon din sa pagmamanok, sa pagpipili namin. Ngayon, pagka ginamit yun ng broodcock, hindi na namin nilalaban yan, broodcock na yan eh. Gamitin nyo man yan, kung maganda panalo niya, hindi naman nasusugatan masyado at ginamit yung broodcock, bago ilaban niya, mga at least 6 months na pahinga o 1 year. Pero usually, hindi na namin nilalaman pagka ginamit namin broodcock. Kasi, broodcock na yan. Kung nagpo-produce siya ng mga winner, ba't mo pa ilalaban? Marami naman mapipili ibang manok. Diba? Saka, iba na. Iba na ang gigil. Gigil ng manok na ginawang broodcock kesa doon sa mga basal, yung fresh na bull stag o kaya cock, yung hindi pa ka-experience ng pit battle. Mas gusto ko, kung ako papipiliin, yung sariwa. Kasi wala pang injury yun. Kuha nyo? Yun lang yan, mga brad. Common sense lang yan eh. Para sa makina rin ng kotse yan. Rebuild na yung isa. Yung isa, factory blueprint, sariwa. Jadi mas matibay yung sariwa, yung blueprint, yung fresh na backstock na makina. Ganon din sa pagmamanok. Yun ang sa amin. Pero kung yung mga multi-winner nyo, hindi naman masyadong susugato, 1 fly, 2 fly na nanalo, unscratch, o konti lang, galos-galos lang sa hita o kaya sa pitcho, pwede pa yan. Pero kung yung marami nang na-experience na sugat, parang mas gusto ko yung basal na ilaban ko. Kuha nyo? Simple lang yan mga brad. Common sense lang yan. Mas pipiliin ko yung basketball player o football player na walang injury kaysa doon sa marami ng injury. Kuha nyo? Okay. O shout out ko nga pala si Paulo Narisma at Gary Ordinez. Tony G. Shout out kita. Paulino Jing Villabert ng Batangas na ngayon yan. Vicente Macaraig, Jerry Bartolay, Milton Ramoso, pare. Excuse me, Milton Ramoso, pare. Roy Ordonez, Richard
Mendoza, Mangkarding, mabutit naka-recover ka na, Mangkarding, Mendoza ng Laloma. Of course, Attorney Abel Almario, Attorney Aldwin T, Jerry Nagal, Hill Ryan Alisoso, shoutout ko kayo, Jeremy Susi, Mike Kuyeng, Maki Teng ng Hado Game Farm, saka iba ko pang kaibigan, kay Cheska, kay Camille, kay Mick, kay Gabi, Andre, Malena, Mia, and Samira. Okay, next topic natin, ano ba ang dapat magandang gamitin na anggulo ng tari, kasi marami nagtatanong kung ano raw, high point, mid point, low point, ilang setting daw. Kami gamit lang namin talaga ever since yung mid point na 1 o'clock. Medya luna ang design na gusto namin, malalim sa gitna yun. Saka yung iba naman, yung sa Bacolod, gusto nila yung parang kalawit, yung mataas na high point na mahabang ganon, pero yung garol niya nakabagsak. Iba-iba ang reference ng kada ano nga dito, kada isla, iba-iba eh. May kanya-kanya kultura. Meron mahaba, may maigsi, pero kami, ang gamit namin, spur alignment lang kami, armas tahid. Kung tawagin, yung iba naman tawag dyan balagbag or matakaw. Yun lang ang reference namin sa tahid. Yung dulo ng tari naka-align doon sa puno na tinutubuan ng tahid yung gitna. Yun ang reference namin. So, susunod, sana may natutunan kayo sa pag-select ng ilalaban nyo. Hindi na kami gumagamit ulit. Ulitin ko, hindi kami gumagamit ng heavily damaged winners, yung multi-winner. Hindi na. Mas gusto namin yung fresh. Okay. Please support all our orphanage within your area. Children Cancer Ward, Mentally and Physically Challenged Children Foundation, tulungan natin sila. Nursing Home, Home for the Aged, tulungan natin sila. Huwag tayo magputol ng puno. Let's not pollute our environment. As much as possible, refrain from using plastics. Let's plant more trees para hindi tayo mahirapan. Okay guys, mali natin ang kultura natin. Sabong sport, identity natin yan. I'll see you guys again. Peace and love.